Yes, mga igalamayong adlaw ka na ito tanong. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, kamusta mo diha mga katambayan, no? Okay pa ba ta, no? Kamusta ang inyong hapon diha, no? Okay. Nanabay si Christine day diri sa atong area of responsibility, no? So anytime pwede ta ig-on, no? An apil baya sa ang Davao del Sur, Davao Oriental mga higala, no? Sa maigo sa severe winds, no? Sumala pa sa pag-asa. Silang update kaganiyang buntag, no? Anyways, mga katambayan, no? Karong hapunan, no? Ato isgutan ning kuan, no? Dahil sa ingon ani nga panahon jud mga higala, no, kaning ato ang ginatawag nato nga renewable energy, no. Kamusta na ato ang kwan sa atong renewable energy, no? Anyways, sustainable ba kaning nga klaseng source, no, sa ato ang kuryente? Of course mga higala, no, diri sa ato sa Mindanao mga higala puro renewable energy man, no. Bago lang niyang mix mga higala, pag-abot sa mga coal-fired power plants like sa Stayag dito sa may Villanueva, Misamis Oriental, no, napo dito sa kaning Malita, no, na San Miguel, no, nga power plant, o kaning ato diri sa Davao, diri sa may kuan, no, nagsikbit ra gini kaning kuan, no, diri sa Binuga og sa Santa Cruz og sa kaning Inawayan Santa Cruz mga higala, kaning TSI, no. So mo na siya ang kuan, pero ang kuan mo mga higala, unsa pa bang kuan karon sa unsa bay update or unsa bay kuan karon sa tong renewable energy mga higala, no, dinhi sa tuwa sa Pilipinas, no, particularly diri sa Mindanao mga higala, no. Sustainable pa ba or unsa ba dapat ang angay buhaton ani, no? Anyways mga katambayan, no, di sa tamo kan magchismis, no, kay atwa sa ning hisgutan, no, pinaagi ani nga video, no, sa usa ka professor, no, sa UP Los Baños mga higala, no, about aning kuan kaning renewable energy, no. Anyways mga higala, gi kuan ni gihisgutan ni ato sa Power 101, no, nga training, no, nga gipahigayon sa Davao City, Davao Light and Power Company, no, natong miaging semana mga higala. Naroon ng mga media pon mga higala, no, makuan pod, mahibalo kung unsa ba yung mga latest karon. Anyways mga katambayan, ato nang paminawon, no, ang usa ka professor gikan sa University of the Philippines, Los Baños. Part ng aming module for today, RE Act and Renewable Energy Incentives. Nabanggit na kanina ni Sir Chito kung ano ba yung mga challenges associated with both fossil fuels compared to RE Act, and ano yung challenges ng RE, and ano yung challenges ng RE compared to fossil fuels, and why there's a need for incentives in the renewable energy. So, kung titingnan po natin ang renewable energy resource in the Philippines, ito na yung mga development na nangyari. So, sa geothermal energy, inalaw 100% foreign ownership participation for large-scale products. Tapos, may mga program na rin to incentivize the use of solar, itong expanded solar rooftop program, to allow end users and developers to utilize available rooftop spaces. And ito, yung offshore wind, kanina pa yung sinasabi, there has been studies, particularly in DOE, regarding ano yung potential ng Philippines for offshore wind. Then waste to energy, under DOE issued Department Circular Number 2022, prescribing the policies and programs to promote and enhance the development of biowaste to energy. And then meron ding RA 7156 for mini hydro that provides the rights and privileges of mini hydro developers, including special privilege tax rates and income tax holidays. And for the marine energy, meron tayong Philippines Marine Renewable Sustainable Energy from Ocean Spaces and Resources report was completed in December 2021, and this is in line with the Marine Energy Roadmap. So, dahil nga tinatarget ng Philippines na i-increase ang share ng renewable energy, mas nagiging, mas nagiging
nagkakaroon ng maraming development sa renewable energy development. And noong 2008 pa lang, nandoon na yung Renewable Energy Act to promote the development, utilization, and commercialization of renewable energy resources in the Philippines. Bakit kailangan natin ng mga bakit kailangan ng Renewable Energy Act para ma-promote ang RE? Because there are a lot of challenges in the RE investments. Some of which includes itong tatlong nandito: intermittency, scalability, and lack of storage capability. Yung iba dito, nabanggit na kanina, pero babalikan lang natin to generalize. No? Intermittency, dahil nga unpredictable ang pag-create ng energy coming from renewable sources, katulad ng kunwari solar, kapag nagkaroon ng cloud cover, wala na. Wind, hindi natin maasahan. Minsan walang wind, so intermittent po yung renewable energy. Pero yung investment, makagastos na sila. Okay? Kaya lang, wala silang mabebenta. Hindi nila ma-recuperate yung kanilang investment hindi kasing sigurado ng fossil fuel kasi nga intermittent. Tapos scalability, it requires addressing tech limitations, cost considerations, and policy support. Say for instance, magtatayo tayo ng solar power. Tapos, kung ang gusto natin ay yung isang buong munisipyo ay power ng solar source, ilang solar panel yung kailangan? Gaano kalaki yung magiging land na magagamit para doon, right? And that entails cost and of course policy support and lack of storage capability. Dahil nga sa intermittent nature ng renewable energy, mahalaga na ma-ensure natin na kayang i-store yung mga ma-generate na power from the renewable energy sources. And meron ding mga permitting issues. Ito naman kahit renewable or non-renewable, kasama pa rin siya sa mga nagiging issue pagdating sa mga energy projects, associated delays or complexities in obtaining approvals and licenses. Kasi the very nature of it, energy sector, masyado siyang complex, may engineering sector, institutions, economic, etc., environment. Maraming kailangan i-consider. And then grid connectivity, challenges regarding integrating renewable energy into the national grid. Kaya yung iba, ang nagiging way to go ay ino-off-grid. Katulad ng solar, even the micro-hydro, naka-off-grid sila. Kasi imagine kung isang solar panel lang, ilang kilowatt hour, tapos magkano yung cost para ikabit siya sa grid. So yun yung mga kailangang kinoconsider din. And land and locational issues. At identifying optimal locations for specific types of RE projects. Kasi itong mga renewable energy source, meron silang specific na technical requirement para makuhanan ng usable form ng energy. Tapos, we cannot ensure na malapit lang siya doon sa mga consumers. Possible na kahit magtayo tayo doon ng renewable energy source, magkano kaya ang gagastusin para madala siya doon sa consumers? So maraming kailangang i-consider pagdating sa renewable energy. So yung mga yon affects the cost of renewable energy compared to fossil fuel. Net energy. Mas mababa ang net energy ng renewable energy kaysa fossil fuel. Meaning, kung fossil fuel, konting amount ng energy lang, mas malaki yung kaya nilang i-produce compared to doon sa mga compared to renewable energy. May mga pag-aaral na nasa 20% lang halos yung magiging net energy ng mga renewable energy compared to fossil fuel, higher, way higher than that. And intermittency has its cost kasi kailangan, kung intermittent yun, kailangan ng storage and may gastos yun. Investment costs, most RE sources require large capital investments, not only capital investments, but also research and development. Imagine kung mag-i-invest tayo sa geothermal, kunwari geothermal energy. Tapos, hindi natin sure kung meron bang usable form ng geothermal energy, pero gagastos ka na para mag-drill
So yung resource exploration, malaki pa yung cost. And RE mix and energy conservation, nagkakaroon ng increasing cost of extraction. Yun nga, for example, sa geothermal, kung kukunti na lang yung natitira na usable for ng geothermal energy, ang laki ng nagastos in terms of time, equipment, pero paliit ng paliit yung magiging mapaproduce natin electricity. But we should keep using a resource as long as less expensive than alternatives. Yun naman lagi ang decision making sa economics. Ayun ba yung mas mura? Magtayo ng bago o i-extract yung current na meron? Tapos, yung isa pang pagdating sa RE mix and energy conservation, isa sa advantage naman, bakit natin kino-consider ang pag-increase ng share ng RE is that kung mapapansin natin, fossil fuels ay ini-import natin ito right? But for the renewable energy, ito ay mga sources na directly nanggagaling sa bansa. So in terms of energy security, nai-improve natin yung energy security as we increase our share of energy coming from the RE. Kasi local siya kinukuha. Local source yung renewable energy. And then energy subsidies. Dahil nga sa mga nabanggit kanina, no, na mga implications ng paggamit ng fossil fuels and other non-renewable energy, merong tayong mga subsidies for the renewable energy. And increasing renewable energy can lower the cost that is passed on to consumers. Pero there's no such thing as free lunch, of course. Kahit pag sinasubsidize natin yun, may portion ng government fund na supposedly sa ibang social protection services mapupunta. Pero dahil nga kailangan natin mag-speed up ng ating policies and programs for renewable energy, nagkakaroon ng mga subsidies. And then, rising fuel, there are cases na mas nagiging, well, hindi pa natin nare-reach, pero di ba nabanggit kanina that fossil fuels are being extracted sa ground and they are depletable. So, in the long run, kung dahil nga finite yung stock no, ibig sabihin, hindi siya nare-replenish regularly. Mas kukunti ang supply ng fossil fuel, tataas yung presyo nun, diba? Yung mga fossil fuel, kailangan, pagka yung planta mo ay, ang fuel ay, ang raw material na ginagamit ay fossil fuel, kailangan, regularly, lalagyan mo ng fossil fuel. So that means, yung operations cost mo, eventually tataas. So, that would be the time na mas magiging mas mura na ang renewable energy kesa fossil fuel. Kapag masyado nang depleted yung mga fossil fuels natin. And then, declining renewable energy cost. Imagine kung magkano yung unang labas ng solar panels before, tapos magkano na lang siya ngayon. And with technology, innovation in the technology sector, it will likely reduce the RE cost. So, yun po yung naging objective ng Renewable Energy Act to accelerate the exploration and development of renewable energy para ma-achieve natin yung self-reliance on our local source of energy and increase the utilization of renewable energy by providing fiscal and non-fiscal incentives. Pag sinabing fiscal, ito yung may kinalaman sa taxes, tax holidays, subsidies, etc. Non-fiscal incentives, yung mga programs and policies ng government na hindi through taxes. And yun nga, ang RE Act encourages the development and utilization of RE resources and to establish the necessary infrastructure and mechanism to carry out the mandates specified in the RE Act and other existing laws. So ito yung mga programs and policies under RE Act. Yung iba dito nabanggit na rin during the presentation kanina sa DOE, katulad ng net metering, renewable portfolio standards, green energy option, feed-in tariff. Tapos ito yung mga fiscal incentives. Sabi ko nga, ang fiscal incentives natin yung may kinalaman sa taxes. Non-fiscal incentives, walang kinalaman sa taxes. So, income tax holiday, exemption sa taxes, lahat yan under siya ng fiscal incentives.
And ito yung mga major RE policies and programs. We have the Renewable Portfolio Standards. Ito yung pag-require ng certain percentage ng energy providers na magaling dapat ng, let's say, 20%, 15%, nagsaset ng standard kung ilan dapat yung magagaling sa renewable energy source. And then net metering, ina-allow yung end users to generate electricity. Ang maganda dito sa net metering, kung meron kang excess na na-produce na electricity from your solar panel at home, pwede mo siyang ibenta. Tapos, Green Energy Option Program, merong option ang end users para pumili para piliin na yung dapat ng supply sa kanila ay coming from the renewable energy resources. Tapos, feed-in tariff naman, kung mare-recall nyo yung kaninang electricity bill na pinakita, isa doon kasama yung feed-in tariff allowance. So, yung mga RE generation ay guaranteed, binibigyan sila ng guaranteed fixed price for certain years as long as sila ay eligible, fit-eligible plans para meron silang certainty na pag nag-compute sila ng gano'n nila katagal makukuha yung magkaka-ROI, merong certain level of certainty. And then, along with it, itong dalawa, sabay silang ginagawa. So, guaranteed fixed price na, tapos sila yung unang pinipila sa WESN. Kung priority dispatch sila. And then Green Energy Auction Program para magkaroon ng market for RE through competitive electronic bidding of RE capacity. So auction ng mga renewable energy source. And then renewable energy market naman, dahil meron tayong renewable portfolio standards where i-require ang mga energy providers ng certain percentage na dapat manggaling sa renewable energy. Yung renewable energy market, ito complements that kasi may mga certain na generation company na mas advanced na sila pagdating sa RE technology. So lower na yung cost for them para mag-add ng RE dun sa kanilang mix. Kung lumampas na sila doon sa percentage na nire-require sa renewable portfolio standards, meron pa rin incentive for them para i-increase yung RE share nila because they can sell the certificates. Okay, they can sell the certificates to other energy providers na hindi pa nila nare-reach yung certain percentage required for them. And then easing foreign ownership limit in RE investments by removing foreign ownership restrictions. Ito yung isa sa, hindi naman recent, pero 2022, easing foreign ownership limit in the RE investments. Pero hindi natin sinasabi na once we allow 100% foreign owned sa RE investment ay we will, there's an assurance na magkakaroon ng increased investment from foreign institutions here in the Philippines. Kasi sa economics mo, merong mga requirements para yung isang multinational companies or foreign firms ay ma-encourage, ma-incentivize na magtayo ng kanilang business here. We have the ownership location tsaka internationalization advantage. Ownership po, ibig sabihin, sila yung may advantage pagdating sa ownership ng technology. Tapos, location naman, kung nakikita nila na mas maraming renewable energy resource na pwedeng i-extract here in the Philippines, that gives them an incentive na dito. Kaya lang, kung sa location na pagtatayuan nila ay may political instability, mahirap yung processes ng permits, hindi rin gaano ka-encouraging for them kahit pa i-allow natin. And then internationalization advantage, pag nag-decide sila, in the process of their decision making, kung dito sila mag-o-own ng RE company or just ask someone to manage it for them, meron kasing issue ng property rights kasi syempre dadalhin nila yung kanilang technology here. Kung walang mechanism para sa kanila na ma-protect yung kanilang nagastos for their research and development, hindi rin ganong
may encourage sila kahit pa 100, ina-allow natin ang 100% foreign owned. And that concludes our module 1 for today. So, mga to mga higala, no? I hope medyo klaro-klaro na, no? Pero actually, mga higala, no? Well, in terms of sustainability, mga higala, no? Mo natungkuan karon mga higala, no? Kay what if ang watdan taog kaning sa renewable energy si solar, no? Unsa ba tong mga kuan, no? Unsa ba tong mga kailangan pa na kuan, no? If ever na kuan, no? Medyo mas kuan siya, no? Mas di man siya yung gasto, pero naman yung mga technology na pas na po iban mga higala, no? About aning sa tawag na kaning sa wind, no? O pwede po sa tuwang dagat kaning sa tuwang current, no? O depende kung sa tumakwa, no? But well, it depende na, no? Kailangan po siya og research yun mga katambayan, no? Para mo. Pero mas manindot kung di na nato kuhaon, no? Para at least mga higala, medyo makuha-kuhaan po na nga to ang polusyon po dire sa tuwa sa kuan, no? Din sa tuwa sa nasod nato, no? Medyo kuan na kuan ano kanang climate change gid mga higala, no? Isa na sa mga ginakabalak-an gyud nato. Anyways, mga higala, I hope na may nakuha ito. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa may importante pa. Inumdumi nga ito si Bian. Yes, mga higala, balik kita dito sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga higala, pila na kita kadlugi kung 65 days to go na lang. 65 days to go na lang mga higala bago ang Pasko noong katong Biyernes mga higala, no? Gipasigan na dyan, no, sa usa ka mall din. Especially, as mentioned na nato, SM lang ng mga higala ilan ang gipasigan, no? Ang ilahang nindot ng mga Christmas tree, no? O ilang dako nga Christmas tree, ilang Christmas decor mga higala, no? Aron nga sugdan na ang kaning kuan mga higala, no? Kapaskuhan ang tawagan ni ang sa nato pinakataas, no, nga selebrasyon sa Pasko diri sa tuwa sa tibok kalibutan mga higala. Of course Pilipino ta di ba? So mao gina mga higala, no, nga kuan pa lang, Oktubre pa lang, uban gid September pa lang ning kuan na, no, ning unsa ni nang decorate na mga higala. Anyways mga higala, no, among Christmas tree mga higala sa SM lalo na si 55 foot, no, o 55 feet mga higala kung asa kuan na siya mga higala, no, gi-displayhan na siya og kanang mga kaning mga sa anik-anik ng mga adorned ba by mga Christmas balls, no? Pero na diri may galis butterflies, no? Nindot po kayo ilahang butterflies kung makita ninyo sa video karon mga higala, no? So mo na ilahang kuan mga higala, no? Ilahang naabrihan, no? So kung namoy tayo mga higala, kung gusto ninyo magpa-relax, no? With regards anang kuan sa kuan mga higala, no? Nga medyo bahalag sa kwarta, no? Basta makakuan lang, makakita lang para sa kuan mga higala, no? Kanang nindot mo gid nga nindot ako para sa ko relaxing sa ko, ano. Well, although nanay uban dira nga wala nay kuan, no, magyan sa moto kayo Pasko, it's because kaya lagi mga problema nga ginadala lagi na, but hopefully, no, ako sa unay ana man pud ko ay mayon ana nga mga tao pud, no, nga murag tungod sa problema nga ilang ginadala karon, no, tungod sa mga kuan nga ilang ginaantusan karon mga higala, no. So of course nanay uban nga dili gid mo tuon na og dili na murag ordinaryo na lang ang Pasko mga higala. Well, in the hindsight mga higala, ordinaryo ra man kina siya mga higala. Pero ang karis ang lahi ang season niya ang feelings ba, no, nga mahatag niya sa imuha mga higala, no, if ever na kung bata pa ka, di ba? Well, parang mo ginaingnon mga higala ang Pasko para gid sa mga bata yun, no, okay. Kasagaran mga bata mga kuan, pero ang mga mama mo mga ginikanan mo nagadawat og bonus. Joke lang. Anyways mga katambayan, no, so hopefully yung na ato ang unsa ni yung na ato ang feel karong kapaskuhan, no. Next sa pud ana may gani lahan na pong sister mall na pud no ni SM City Davao sa Ecolando karong Wednesday.
Unsa kaya ilaha kay ang SM lanang kon man enchantment. So mo to Encantadia to ilaha mga higala. Pero sa kuan, pero ang unsa ni ang kuan is magtoy kuan sa to nada dire. Toy Wonderland ang sa SM City karong Oktubre 23, no. Anyways, mga katambayan, hopefully no ang uban nag-display na ata po dog kuan, nag-display na pud ata og kining ilahang tawag ni ilang mga Christmas decors, no, mga mahalon ambot na sa una mahal gyud kay sa una mga higala no magkala si kuryente pud ang basta mag bare months na kay kuan no, although ni baba ang ato ang singil daw sa kuryente sumala pa sa Davao Light mga higala, pero mutaas gyapon na inyong kuan inyong konsumo mga higala kung magpataka ra pod mo kuan no, magpataka ra pod mo og kaning gamit ana no. So ang paymangno karon sa to ni Sir Fermin Edelion mga higala no, ang Reputation Enhancement Department Head sa Davao Light no, nga dapat maging kwanta wais ta sa pagkuan sa tuang mga electricity sa tuang konsumo sa tuang kuryente no. Ilang kay well part na maginadang perbutangin na ninyong oras mga higala nung sa may mas nindot no, pero mas nindot mga higala wala may Christmas decor para walay manaygon sa inyo ini ka Disyembre charing. Bitaw. So kuan na inyo ng kuano sa inyong kuan no, kay ay inyo sang i-kuan pud ba no, siyempre magtigong pagod mo para sa Pasko good no. So minimize sa nato no ang ato ang paggamit sa ato ang kuan pag-search o gamit sa kuryente mga higala no. Kay lisod na no, kayo rin no. Kasagaran karon mga higala mga kuan pa mga opisina pa man lang nag-decor karon mga higala, other than that wala pa kabantay. Wala po kabantay nga nag-decorate ana mga higala. So mga balay wala pa kay kabantay pod no. Sa gawas sa bagay pod kay sa mua dito mga higala sa muan lugar mga higala wala man mi ka kuan wala man mi ka tawagan ni wala man mi kabalo ana mga higala kung napabay nagdecorate no ako mga diwindi mara na kon decoration mga higala, but kung nag-consume ba kuan dili siya nag-consume og kanang kuryente. So dapat maging wais ta sa tuang pagkuan sa tuang kuryente no. Kung sumala pa sa kampanya sa DOE mga higala, you got the power. You got the power mga higala no. Dapat atong kuan mga higala dapat energy efficient gid ato ang gamiton no. Tapos unang kaduha mga higala dili ta magpalit og kanang mga baratuhon pud no. Ipakabot in the long run ana mga higala no, kamo pa mas mapamahal and pwede po na siya mga kuan mga higala kung baratuhon inyong pamaliton mga higala mas mapagasto pa inon mo samot ana no. So ayaw mo basa-basa kuan patungan ng baratuhon lang no. Sa man nato ng baratuhon kung pag-abot din sa kuan paggamit ana dili siya efficient. Di mas mahal gihapon no. Napay uban mga higala mo pa na kuan nga madisgrasya mo. Di baling kuan na mga higala mahal mga higala, at least pag-abot sa kuan sustainable siya and magdugay. Mao na siya ang punto ana. In the long run no, magdugay siya. So in the long run barato ra gihapon na siya. No. Anyways mga katambayan, wala tayong oras. Hangtod sunod po na usap mga higala di sa tulumanong usapang agrikultura na may noon ko dito sa kon mga higala. Anyways, rewind. Anyways, mga higala mo ka na naglangkob sa tuang panaguban karong hapon ng mga higala sa ngalan sa tibok persa sa DXRP Radyo Pilipinas na po mga higala. Ako yung nakaban Armando Fenigito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. No, ugma tong usapang agrikultura mga higala. Daghang salamat og mayong adlaw ka na to. Ang pintak ng mga higala no, kay si Christine no. Delikado mga higala no, ang pagbaha, ingat sa pagbaha no, ingat sa pag-uli no. Aron kwanta no. Aron nga tarong ta makaabot sa to ang mga panimalay. Ang pintak kanunay mga katambayan.